like and share and subscribe. Wow Life. Mga Kalingap, Hi mga kalangga! please support Wow Life TV. Thank you. Thank you! You're Mr. Good Vibes. Shoutout sa lahat guys! Wow Life TV! Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. So yun na guys, magandang araw po sa inyong lahat, no? Happy undas sa lahat. Doon sa mga, baka may mga dumalaw na sa kanilang suma sa kabilang buhay na ilang mga mahal sa buhay. Siguro baka bukas or sa Petsa 3 siguro dadalaw ako. Pero bago ang lahat, please like and share sa natin. Pero bago tayo mag-umpisa guys, mega love shoutout sa lahat po ng mga sa lahat po ng Kalingap Rochelle fans. Mega love shoutout. Kahit di mo ako pansin, honey, my love, so sweet. So yun na guys, pero bago tayo mag-umpisa, no? Siguro kilala nyo na ako. Wow Life TV. Wow! Mr. Godva. Sana. Kahit ako'y di mo pinapansin. So yun na guys, bago tayo mag-umpisa, no? Please, shoutout muna sa lahat, sa inyo, sa lahat ng mga, sa mga Kalingap Rochelle fans. Shoutout sa lahat po na sa inyo po. Nabulubulol ako, una pa lang, intro pa lang, Diyos ko po. Shoutout po sa inyo, lalong-lalo na po, and please to support and subscribe guys. Suportahan po natin ang mga dapat suportahan guys. Walang iba, unang-una dito ang ama ng Kalingap Val Santos Matubang, si Boss Kalingap Rap, Ate Edna Vlogs, and to all Kalingap Partners. Marami dyan, sila ni Rowell of Malalag, Kalingap Rowell, Kalingap Dan, Kalingap Ido, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Angeli, Kalingap Awi, sila ni Kuya Brooks, and to all Kalingap Partners. Hindi ko na nabanggit, sorry naman. Kahit sino ka ba, basta't mahal kita. So, ang reaction natin, ang i-react natin ngayon guys, no, hindi mo na yung, yung akikiligin ka, matutuwa kayo. Ang i-react natin ngayon guys, yung part 2 na, yung sa isa sa mga tinulungan na ni Rowell. Isa sa mga tinulungan na human being na kawawa. Tinulungan ni Rowell na yung Edrica ang dudurog sa puso. Edrica ang dudurog sa puso mo, no? Parang gano'n. Parang umaatras yung dila ko. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Gisingan diwaw. So ito na guys, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-like and share po, no, sa premiere ko ngayon. So tara, umpisahan na natin guys. Shoutout po sa inyo ang game. Lagi na lang akong sumusunod sa'yo. Mahal kita at yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin. Nang malaman natin at napanood ang istorya ng buhay ni Erica, marami ang naantig, naawa at tumagulgol sa pag-iyak. Mga kalingap, si Erica ang panganay sa 5 magkakapatid. At siya naman ang tumatay. Yun pala yun, di ba? 5 sila, yung 3, yung nag-aaral, tapos yung 2, yung maliliit pa. Magulang nito dahil siya ang nagtatrabaho para may makain ang kanyang pamilya. Nagbebenta siya ng mga dahon ng gabi para merong iuwing pera para pambili ng kanilang pagkain at syempre merong panggastos sa kanyang pag-aaral. Nang natagpuan natin siya mga kalingap,
Dito kasi sa mukha ni sa mukha ni Idrika, talaga, kumbaga masasabi natin, maramdaman natin na ito yung bata na yung ramdam niya, yung pakiramdam niya yung sa puso niya or sa damdamin niya na parang punong-puno ng problema, parang punong-puno ng pighati na kasi hindi maninag mo sa kanyang mukha na andun yung parang nababalot siya ng kalungkutan. Itong batang to na hindi pa naman talaga dapat na maramdaman niya to kasi sa murang edad niya, 12 years old na dapat nasa school pa, dapat nilagaan pa, dapat siya pa yung hinainan ng pagkain at tinatawag, nak, kain ka na nak, maligo ka na, ganito ganyan nak, mag-aral ka na, kasi ganyan, di ba? Pero sa kanya iba kasi. Siya na yung tipong gigising ng madaling araw para pagtrabaho na, kukuha na ng gabi para mayroon silang pantawid gutom, kumbaga, pambiling bigas sa isang araw. So, saludo ko kay Drika. Masisilayan mo kumbaga, di ba? Masisilayan mo sa kanyang mukha na talagang nababalot ng kalungkutan, pighati, na problema o nag-iisip siya na bakit nagkaganito buhay ko, di ba? Sobrang hirap nila. Parang, yun na nga, sa madaling salita, sa murang edad, natuto na siya magtrabaho. Yun. Hindi na pinigilan ang kanyang emosyon. Mula simula hanggang natapos ang ating pagbablog, siya ay umiiyak. Tayo po ay naawa sa kanyang sitwasyon at kalagayan, mga kalingap. Kaya iniisip ko kung ano ang matutulong ko Kita sa mo kanila. kasi, yun dito pa lang, yung tipong, wait lang, yun dito banda. Sabi yan. Yung dyan. Kumbaga, kung makakausap mo siya, tapos yung usap niyo, yung pag-uusapan niyo or yung itakil nyo sa usap nyo yung about sa buhay nila, hindi talaga niya mapigilan ang mapaluha talaga. Yung sabihin natin, awang-awa siya sa kanyang pamilya. Ganyan. Na hindi pa talaga dapat ito naramdaman sa murang, gaya ni Idrika sa murang edad niya. Ganyan. Yung tipong pagkausap mo siya tapos ang pinag-uusapan nyo, na yung buhay nila, kung yung takbo ng buhay nila, yung pamilya nila, doon yung bubuhos ang kanyang luha. Parang ang dami niyang katanungan na kailangan ng mga kasagutan. Yun. Kasi malamang sumasagi sa isip niya to. Andun na yung, siguro naisip niya, makakita siya ng bata na kasing edad niya na maganda yung buhay, nalagaan, di ba? May nag-aaruga, tapos sa kanya wala. Kumbaga, sa ngayon kasi, yung ibang bata na mga ganyang edad, yan yung mga tipong batang pinaglutuan, hinahainan, di ba? Pinagpaaral, pero sa kanya iba, baliktad na. Sa kanya kasi, siya na yung, siguro siya na yung nagsasaing o nagluluto, siya na yung naghahain para sa mga kapatid pa niyang maliliit, di ba? So, basta, Erika, sabi ko na, Idrika, sorry. Basta Erika pala. Laban lang sa buhay. Isip ko kung ano ang matutulong ko sa kanila. Sa araw na ito, mga kalingap, atin muling bisitahin si Erika. Dala po ang pag-asa. Galing po sa ating mga taga-subaybay, taga-suporta, at nagtutulong through pinansyal, mga kalingap. Ito po ang aking naisip, mga kalingap, na si Erika at ang kanyang kapatid ay aming dadalhin sa grocery store para makabili po ng kanilang mga pagkain, konsumo, at para din po mabilhan po ng kanilang school supplies, kagamitan po sa pag-aaral. Di po maipinta sa kanilang mukha ang labis na kasiyahan dulot po ng ating ginagawa sa kanila. Siya po ay Di ba ngayon lang natin na nasilayan. Ngayon natin nakita, di ba? Nangumiti na ang isang Erika. Di ba? hindi makapaniwala
na sa unang pagkakataon ay makakasakay siya ng kotse, makakapasok po sa mall, at syempre makakagala sa daet. Muli po mga kalingap, atin pong tunghayan ang muling pagdalaw natin sa bahay nila Erica. At huwag kalimutang mag-like and share. Ito yung bata na ano eh. 'Di ba? Ito yung bata na kasi isipin mo 12 anyos, mga ganyang edad. Yung batang punong-puno ng emosyon na parang sa ibang mga sa ibang mga nangyayari sa ibang tao na may mga edad na yung tipong patong-patong na ang problema na naramdam na parang stress na something like that na andun na yung pag mapag-usapan lang kung ano yung problema, umiiyak na, kumbaga bin-voice out na nararamdaman na ngayon ng isang bata na si Erica, 'di ba? Kumbaga parang sabi pa iniisip ni Erica, napaka-unfair naman ang mundo. Bakit ganoon? 'Di ba? Ang bata-bata pa niya pero maaga niyang naranasan na magiging sobrang emosyonal sa mga nangyari sa buhay nila. Mga kalingap, siya ay nagsasalita. Walang iba, laging nandyan. Ruel of Malalag, mabuti. So hello po mga kalingap, welcome po sa ating YouTube channel pang Roel of Malalag. So sa mga bago pa lang pong bisita dito, please like, share, and subscribe to my YouTube channel Roel of Malalag. And also po kina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, si Kalingap Rab, and syempre sa ating mga kasamaan po mga kalingap. So for today's vlog, babalikan po natin ulit sila Erica, no? Yung na-scout po ito ni Kuya Mario, Marius Vlog, and na-refer po sa atin. Boses mo pa lang dong Roel, nahalata ko na talaga. Masama pakiramdam mo, parang may lagnat ka siguro, no? Kasi parang ano yung boses niya. And ngayon po ang part 2 dito sa ating pagbisita kina Erica. At ngayon po mga kalingap, atin pong pupuntahan po natin sila Erica dito kasi sa ating unang upload na almost 100,000 na po ang views. Marami po ang Guys, ang nun, 100, I think 140 na yata o 130 plus, di ba? Congratulations dong Roel. tigang puso, marami ang naawa, and marami din po ang nagpaabot ko ng kanilang pagmamahal, no, or kanilang tulong para sa pamilyang ito kasi hindi lang po sila naluha, pati din po lahat po tayo, no, lahat po ng mga viewers po natin talagang nakaranas or nakaramdam po ng kalungkutan sa pamilyang ito, lalong-lalo na kay Erica. So ngayon mga kalingap, kahit nun po na masama yung pakiramdam po natin, gusto ko pong puntahan dito si Erica kasi ngayong araw po ay wala po silang pasok, no, kasi Sabado, and yun nga po, andun siya sa bahay po nila. Dito po tayo sa medyo labasan lang po mga kalingap, and tara, kasama po natin ngayon si Kuya Alex. Si Kuya Alex, ayan, syempre ang may hawak Andyan na yung si Engineer Alex Librada. po ng ating camera, si VG Skim Official. Wow, kasama pa si cameraman na si VG Skim. Oh, di ba? Shout out. So ayan mga kalingap, dito tayo. So ayun po mga kalingap, dito po nakita po natin ngayon si Erica, no? Ulit po kayo po siya, nanguha po ng mga dahon ng gabi. So yun po, pasensya po sa ating boses ngayon mga kalingap, medyo paus po, no, dahil po sa may sakit po tayo, ubo lang naman po, tsaka sipon. Erica, Mantakin nyo. Dahil yung ibang bata, no, mga ganyang edad 12 years old, di ba? Pag sinabing walang pasok, yung iba dyan tuwang-tuwa, andun yung maglaro sila, yung medyo may pira, naglaro ng mga PS5, something like that, nagipaglaro sa mga kaibigan, andun sa, di ba, nakipaghalubilo, di ba, yung iba, yung medyo may pira, nagko-computer, pero iba ang batang to, di ba? Iba ang batang to. Pag walang pasok, tuloy yun pa rin, imbis na ipahinga niya, andyan pa rin siya, naghahanap buhay.
naghahanap buhay pre ng ang isang batang Erika. Diba? Diba? Mas pinili niyang maghanap buhay kaysa walang pasok na maglaro, diba? Kasi mga ganyang edad 12 years old, naku po, yan yung mga edad na ang sarap talaga maglaro ng mga lalo pag marami kang kaibigan. Pero sa kanya wala. Itsapwira yung laro, hanap buhay mo na ako. Unahin ko muna yung kung ano yung pangangailangan ng pamilya ko, di ba? Makatawid man lang kami sa isang araw. Di ba? Alam natin na natulungan na ni Rowel, nabigyan na sila ng pangsustinto nila, pero andyan pa rin sila. Hindi niya inasahan yun. Kumbaga, imbis na lang siya, magliwaliw, magpahinga, pero ginawa niya, nagtatrabaho pa rin siya, di ba? Kaya nung unang react ko dito, nasasabi ko na mahal talaga ni Erika, kanyang pamilya. Yun. Dito po siya mga kalingap. Tara muna. Yun. Kumusta ikaw? Tama yun, Erika. Sama ka muna kay Kuya Rowel mo. Mamasyal muna kayo. Tama na yun. Iliwaloy mo naman yung sarili mo. Huwag puro trabaho. Si Kuya Rowel of Malalag muna ang bahala sa'yo. Bibilhan kayo ng mga pangangailangan nyo sa bahay nyo. Sa mga kapatid mo at sa mama mo. Yun lang yun. Kasi ito yung batang bata pa na parang yun ang sinabi ko kanina. Punong-puno ng emosyon na yung mga naramdaman niya na kung mapag-usapan lang yung about sa pamilya niya, umiiyak agad. Andun na yung naaawa siya sa kanyang pamilya talaga or nakakahabag talaga yung sitwasyon nila. Dami mo na nakuha ang mga dahon? Wala pa? Kumusta ka? Okay lang po. Sa mga pagpunta, kumusta ka nung natulungan ka ng Team Kalingap? Dito kayo. Saya po. Masaya ka? Kung ako si Erika, habang kasi talagang nakasanayan mo na yan na ganyan mo ang gabi, magpabili ka sana ng or bagong kutsilyo na nagagamitin mo. Kasi sa totoo lang, masakit talaga sa kamay yan. Kasi ilang beses ako nakaranas ng ganyan kasi yung dating buhay ko, ganyan din kay Erika. Masakit. Ako talaga masakit sa kamay. Dapat nagpabili ka ng bagong kutsilyo, yung may hawakan. Kung hindi, abalutin mo ng tela, tapos talian mo ng guma. Kasi kung ganyan lang, naku po, mapupunot yung kamay mo niyan. Grabe. Yung mga kapatid mo, kumusta sila? Yung dalawa po natutulog. Tutulog. Dito tayo sa taas, ha? So, grabe. Sipag, oh. So, pagdating po natin dito. Parang parang pwede din sabihin na parang araw-araw naramdaman ng batang to, puro na ng lungkot. O, di ba? Tara, punta tayo sa bahay. Wala nga dinilas. Sabi mo, makakuha mong dahon. Wala po po. Wala pa. Di ka nauubusan din ng mga dahon doon? Nauubusan po. So, saan ka mo kumukuha naman ulit? Pag wala po dito, doon po sa dulo. Sa dulo. Grabe, ang layo. Tara, sipag, oh. Walang pasok na. Wala po. Hello, pate. Dito tayo. Kumusta po? Grabe. Tulog po ang anak niyo. Naku naman ate, Kumusta po kayo dito? nanay, delikado yan sa bata nanay, no? Yung tipong sahig lang agad pagkatapos sabay foam lang higaan. Mapapasukan po talagang lamig ang katawan niya nanay. So, mas maganda talaga nanay na magkaroon kinang kama talaga or tawag niyang katre. Masama po yun sa masama po yun sa mga bata na nakahiga lang sa kahit sabihing may foam tapos sa simento lang o sahig lang. Masama po yun sa bata talaga. Okay naman sir, mga sinampay ko na ipasok ko at maulan ko. Wala mapagsampay ko. Po. Kumusta pong inyong sitwasyon po ulit? Okay naman sir. Ano pong binili niyo po sa bigay natin? Nagbigay naman ako ng bigas namin at saka
mais-is na ulam namin. Bili naman kami ng Ano manok. binili mong ulam para sa mga anak mo? Manok. Pinatikim ko sa fried chicken Fried kami. chicken kayo. May ketchup. Ay, Nakakawawa naman. Nakakatuwa na nakakaantig yung sinabi ng nanay na pabili siya ng manok at pinatikim yung kanyang mga anak, di ba? Parang sa madaling salita, bihira lang talaga makatikim ng ganyang ulam yung mga anak niya, di ba? Pinatikim na yung bumili ng manok at pinatikim yung papakinggan natin. May kasamang ano pa. Saka mais-is na ulam namin. Bili naman kami ng Ano manok. binili mong ulam para sa mga anak mo? Manok. Pinatikim ko sa fried chicken Fried kami. chicken kayo. May ketchup. Ay, Dito ka, Erika. Ang galing. Dahil kay Erika na Siyempre, hindi ba lahat naman tayo dumaan sa pagkabata? Pag nung bata tayo, mga ganyan, pag sinabing manok, pag sinabing fried chicken, paborito talaga ng lahat yan, di ba? Lalo pag may sasawang ketchup. O, sa bagay, sa amin dati, nung bata pa rin ako, maalala ko, pag puro paksiw ulam, paksiw tsaka tuyo, parang ang sarap umiyak, kaya dati napakaiyakin ko. Pero pag may manok, pritong manok, kahit medyo matigas-tigas pa kasi native nga. Sa amin kasi hindi uso yung ketchup eh. Yung tamang suka, toyo lang tsaka sili, napakasarap. Ang sarap na sa pakiramdam nun. Sobrang tuwa ko na, ang dami ko nang nakain. So, grabe po ang mga viewers natin na talagang nadala sila sa sitwasyon nyo, no? Naawa sila. Oo, Nay. Lahat talaga Nay, nang nakapanood ng unang vlog ni Rulo Palalag sa inyo, ang dami talagang umiyak at isa na ako sa naantig doon na sabi nga nila ng mga Rosel fans na ako nga daw si Mr. Good Vibes, pero pagdating sa kwento nyo, napaluha po talaga ako. Yung isa ko nga kasama, si Marge Marsiga na isang reactor, sila Burluloy, Marsano, Miss Imstrep, Trending Pia, habang nagre-react sila sa sobrang awa niyo, nanginginig din yung ito. Joke lang na joke lang po. Pinapatawa ko lang yung mga ano, kasi, pero deep inside na seryoso, napaiyak po kaming lahat. Yun. Yung nga po yung iba, umiiyak na habang nanonood sa unang vlog dito. Kaya Erika, anong mensahe mo sa kanila? Salamat po sa inyo dahil po natutulungan ninyo po kami. Katulad po kagahapon. Oo, kahapon ano nangyari kahapon? Kapasok na po yan. Ay, nakapasok. po. Kapasok na siya ngayon. Kaya ayun, malaking tulong talaga no, nung nabisita po namin kayo. Sir, Kasi hindi lang ang pag-aaral ang natulungan po natin, pati yung pagkain niyo po. pagkain po No? namin na suporta. Nasuportahan po. Di ba Kaya kawawa po, ate, naman? po, Sabi ni ano? Hindi lang malaking... Oo, kahapon ano Ninyo po kami. Katulad po kagahapon. Oo, kahapon ano nangyari kahapon? Kapasok na po yan. Ay, nakapasok. po. Kapasok na siya ngayon. Di ba? Sobrang tuwa ng batang si Erika nung nakapasok na daw siya. Di ba? Kumbaga, dito din masasabi na gusto talaga ng batang to maaahon sa napubulol ako. Maiaahon sa sa kahirapan yung kanyang pamilya. Tuwang-tuwa siya nung siya ay nakapasok, di ba? Kaya saludo ako sa Erika, napakaano mong bata. Diba? Ando na yung gustong-gusto niyang pumasok pero hindi niya magawang i-street yung pasok niya kasi nga ando na yung hindi siya makapasok kasi kailangan niyang kumuha ng ganito, kumuha ng ganyan, kumuha ng gabi para makakuha siya, ibibinta niya para mayroon lang pambiling bigas kahit papano. Kaya minsan hindi siya nakakapasok. Pero
sobrang tuwa niya at nakakapasok siya nang dahil na rin yon sa tulong ng isang Ruel of Malalag, di ba? Nakakaano lang. Ang ingay ng aso ko, ano ba nangyari dito? Ayun, malaking tulong talaga na nabisita po namin kayo. Kasi hindi lang ang pag-aaral ang natulungan po natin, pati yung pagkain niyo po. Pagkain po No? namin suporta. Masuportahan po. Kaya po ate, ano pong masasabi niyo sa mga tao na talagang naawa din sila sa inyong kalagayan? Nagpapasalamat po ako sa mga taong tumulong sa amin sa ngayon na ngayon ay malaking ginhawa na po sa amin, lalo na sa anak ko. Nasusuportahan po yung pag-aaral niya, kapasok na po siya. Kaya malaking tulong po ito. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga viewers at saka mga nanonood. Maraming salamat po. Sana po patuloy pa po kayong tumulong sa aming pamilya. Yun lang po, at maraming salamat po lalo na po sa Panginoon. Maraming salamat po. At tinihiling ko po sana po talaga. Yun te, ano kasi Nay, kayong karapat dapat tulungan talaga Nay. Kasi sa sitwasyon din ng pamumuhay nyo sa pamilya mo na yun na nga, yung panganay mong anak, hey, ano ba tong pusa na to? Nag-react ako, miyaw ng miyaw. Na ano talaga Nay, nalimutan ko tuloy sasabihin ko. Na karapat dapat yung tulungan Nay kasi yun na nga sa sitwasyon ng buhay nyo na yun na nga may panganay kang anak pero bata pa nga 12 years old pero siya na yung tumatayong parang sabihin kong tumatayong nanay at tatay sa inyo kasi siya na yung mismong naghahanap buhay para mayroon kayo pantawid pang araw-araw. Hey, anong miyaw ganang Talagang suportahan yung pag-aaral ng anak ko at saka po yung anak kong isa pa. Sana po matulungan niyo din po. Para makapasok sila sa araw-araw po. So ayan po. mga babae pa naman anak ni nanay, no? Ito yung karapat dapat tulungan talaga. Salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. And syempre, meron po akong babasahin mga kalingap kasi mga nagpaabot po ng tulong, no? Si Tita Oli, 5,617. Si Tita Arlene, 5,617. Si Tita Weng, 2,000. Si Ate Aiza Marayag, 2,500. Si Tita Baby Sigobia, 3,000. Si Ma'am Vicky Pagal, 2,000. And sa ating anonymous sponsor na nagbigay po ng 2,000 pesos. So, yung nalikom po natin, cash on hand po ito mga kalingap, no? 22,734. And yung mga ating ikiklaim pa lang ng mga tulong galing po kay Tita M. So Nay, malaking tulong yun no? 22 something at 22k something may higit tapos mayroon pang i-claim si Dudong Roel. So malaking tulong yun sa inyo Nay. Para sa pamilya mo. 5,500, 10,000, kay Ate Dad 10,000, and kay Auntie Ami 5,000, and meron pang kasunod yan mga kalingap. So ngayong araw na ito, gusto po namin isama ito. Diba? Diba? Napaiyak, nabigla si nanay, napaiyak nang narinig niya yung mga, excuse me, ano ba itong pusa ko, miyaw-miyaw ka ng miyaw? Nag-react ako dito, wala anak ng ipaklong. Sobrang tuwa ni nanay, napaiyak siya, hindi siya makapaniwala na may mga tao palang na sa kanila, na antig, at yun na nga, maraming nagpaabot ng, yung sa mga sinasabi ni Dudong, na nagpaabot ng mga pera, di ba? Si Nay, at saka karapat dapat kayong tulungan talaga Nay kasi nang dahil din rin sa hirap ng buhay niyo sa sitwasyon no. Kasi unang-una may dalawa pa kayong maliit na anak na alagain pa kaya siguro hindi ka makapaghanap ng trabaho at napunta na ngayon kay Erica na siya na yung mismong gumagawa ng paraan magbenta ng gabi para kahit paano may pambili kayo sa pang-araw-araw niyo, di ba? Masaya lang po. Kasi talagang dumadating na yung tulong sa mami ng yung pamilya ko, sa anak ko. Kaya nagpapasalamat po ako talaga. Kasi nasusuportahan na po yung pag-aaral niya ngayon po. Makakapasok na siya, may pambaon na siya sa araw-araw. Kaya po maraming salamat po sa mga tumulong sa anak ko. Yun lang po. Salamat. Saka
Kalingap po. Opo, sa Team Kalingap. Sa Team Kalingap po, maraming salamat po sa inyong lahat. Galing. Erika, anong nararamdaman? Isang meow-meow pa talaga, nag-react ako dito. Huwag kayong mag-away. Di, nag-away yung ano guys, nag-away yung pusa at saka yung aso ko. Tika lang, patapusin niyo muna mag-react. Pag ito hindi matapos-tapos react ako, ihulak yung pagkain, wala akong pambiling whiskas tsaka pedigree sa inyo. Ramdaman mo ngayon na ayan, bumubuhos yung luha natin ngayon and syempre yung biyaya din. Anong mensahe mo sa mga nagbigay? Maraming salamat po sa nagbigay po ng tulong po sa amin. Hindi po namin naasahan po talaga. Pero sobrang salamat po talaga. Sa mga tumulong po, sobrang salamat po. So ngayon po, ngayong araw na ito ate, gusto po namin, yun nga po, gustuhin mo namin na isama kayong lahat sa ating pag-grocery. Kaso hindi kaya ng ating sasakyan. So gusto po namin isama si Erika, tsaka yung kapatid po niya, no, para kayo yung mamimili ng grocery ninyo ngayon. Sige, mabihis pa kayo. Sige, hintayin namin kayo dito. And syempre mga kalingap, gusto ko lang din pasalamatan yung isang sponsor po from Chicago kasi nagtanong po siya kung magkano daw nga abutin para ipaayos itong buong bubong po nila. Ayan, salamat po. Grabe, ipapaayos po natin. Since andito si Kuya Alex, may estimate po, no? Malaki-laki yung bahay ni nila ni Erika. Oh. Ma'am, Kasi malawak yung bubong eh. salamat po sa iyong tulong and mag-update po ako sa inyo kung ano pong mga napag-usapan po namin ngayon at ilang mga materyales po ang kakailanganin para po sa kanilang bubong dito. So habang nagbibihis pa po ang magkapatid, ating tatanungin si Kuya Alex, no, sa tungkol dito sa bubong nila. Medyo ano And guys, let's welcome Engineer Alex. Di ba? Kasi ito daw ang nangyari dito is lang, hingi-hingi lang. Opo, sir. Galing lang sa kaya nga itim-itim na siya. donation. Siya na po yan, sir, yung gamit na inano lang po nung asawa ko para magamit pa po. Ma-provide yung ano. Pawid lang po. Maano kasi lang na po. siguro niya Boss Alex, no? Kasi parang ano yung boss eh. Lahat ng hero palitan, tapos yung dingding nila, finishing lang naman yan para maganda tingnan. Panoorin lang natin, ayaw kong manguna. Tika lang. Dati butas-butas. Tapos hindi po ng asawa ko para ipalit po sa bahay namin. So, kailangan nito ng ano, kung palitan. So, meron pa tayong magagamit kasi good lumber yung ano dong. Good lumber ito, no? Good lumber yung mga kahoy. Magagamit pa natin yan. So, sa yero siguro, Yero na lang. palitan talaga. No, kasi moron ano, Mga use, use na siya. No, tsaka marami na rin siyang butas. Oo, Bulok na rin dito. yung iba. butas na dito. Bulok na yan. Bulok na. Hindi na pwedeng... May mga mayroon talaga mga dapat palitan na kahoy talaga. Pero yung iba, sabi yung kanina, hey, ano ba itong pusa na to? My God! yung kanina, yung mga good lumber, okay pa yun. Pero yung iba talaga, need na palitan. Anak ng... So, pre-provide lang siguro nila. At saka konting ano lang to dong, ayos. Ayos, no? Dito Kasi finishing. may hollow block na siya. Gawa ng bintana. Oo. Talagang magiging bahay na maganda po ito. Oh, kasi nakapurma naman yan, Boss Alex, di ba? Kumbaga, may nakasiminto, nakatayo na, kumbaga, finishing na lang yan. Mayroon ng may anuhan ng bintana. So, ang dapat palitan yan, wala yung pusa talaga to, nawawala tuloy yan. Konting ayos lang to. Tapos kung bubong lang ang papalitan, konting ano lang sa kahoy dagdag. Tapos yung ano, yung hollow blocks, Ay, hollow blocks. ano na lang siya. Yung ituloy na lang yan. Ayun na yung pataas. Oo.
Matibay pa ito kung ano, madali lang itong i-repair. Renovation. Renovation na. Yon, renovation tawag. Flooring. Oh, yan, flooring. Grabe. Malaki-laki to. Laki nga yung Oh, bahay, malaking dalawang bahay to. kwarto. Dalawang Dito po kwarto. dito tumutulo dito, hindi naman. Dito din. Eh, minsan Ah, sirang-sira na talaga. dito, hindi na sila tutulog. Sama-sama na lang kami dito. Kasi isa lang din naman po electric Oh, na. 'di ba yan guys? Yan yung sinasabi ko guys na ano na delikado sa mga bata, yung diretso ano lang. O, tingnan niyo to, yung tamang sahig tapos diretso ano na. Tapos yun nga banig, parang banig lang yata to tapos manipis na foam. Tatagos at tatagos talaga ang lamig niya na yun sa likod ng anak mo. So kailangan talaga siguro mas maganda na yun kung mayroon kayong cat tree talaga. Mayroon kayong kama para na rin sa mga anak mo. Maganda yun. Dito na lang po kami sa naglalakad. Nai-imagine ko tuloy yung buhay namin noon. Siksikan. Siksikan sa isang bahay. Tapos pag tumulo, punta ka dun sa tapat na walang tulo Opo, ganun po kami. para makatulog. Ay, ganun din sa amin dati, Nay. Nung kabataan ko, nung bahay namin kasi buti nga sa inyo, yero eh. Yung sa amin yung nipa lang, ano, pag umuulan, walang tulo. Pero pag malakas yung hangin, tapos nakasalubong sa may nipa yung hangin, ganun, buklat lahat yung hangin. Lahat kami sa loob, kahit wala kaming masisulungan, basa kami lahat. Oh. Kinabukasan, ang gawa ko noon, pag ano, may bagyo, tapos nasira na yung bubong namin, yung nipa namin, nabuklat ng bagyo, basta kami lahat sa loob. Hindi na ako maliligo, kinamugahan. Magbibihis na lang ko, tamang suklay, pasok na. O, di ba? May kwarto nga po, di namin matulugan, tuluan din. Ganun talaga ang ano, ate. Pero maswerte kinay kasi andito na nga, dinala uli, lagi kong sinasabi, ginawang instrumento ng Diyos si Roel na dalhin yung mga paan ng Rule of Malalagyan sa inyo para po kayo ay bigyan ng kaukulang tulong. Kailangan lang natin lumaban sa hamon ng buhay. Tapos isa din po sa mga komento ng ating mga viewers ate na yun nga po, sana po 5, no? Hanggang 5 lang po yung magiging anak niyo po. Kasi nga sa hirap din. Oo, Nay, huwag ka na magdagdag ng anak ni, tama na yung 5, Nay, kasi my God, huwag na yung 5 kung ano man, Nay, kung hindi talaga mapigilan yung tinatawag nilang ano. Kumbaga, kung gusto talaga ayaw ko, baka mabash ako tila. Isipin po natin yung kapakanan po ng mga anak, no? Huwag po yung sarili natin kasi sila. Tama yun, Nay. Tamang-tama talaga yung sinabi ni Dudong Roel, Nay. Pakinggan natin uli, guys. Isipin po natin yung kapakanan po ng mga anak, no? Huwag po yung sarili natin kasi sila po ang mas nahihirapan po. Opo, Nay. Sila po yung magsasuffer, Nay. Kaya tama yung sinabi doon na huwag po natin isipin yung sa pansarili lang natin or yung sa naramdaman natin, yung init o silakbo ng katawan natin. Isipin po natin yung mga anak natin kung kaya pa ba nating pagparalin o bigyan ng magandang kinabukasan. Kasi pag oras madagdagan pa yung 5, my God. Mas maganda, Nay, Nay, family planning, Nay. Huwag po family planting, di ba? Ayos yun, Nay. Ito sila. 5. Ilang taong ka na, ate? 36 po. 36 years old. 36, pwede pa maka-anim yan, Boss Alex. 45 magsarado ang babae. Ang laki pa, dami pa, ate. Hindi ka pa nagpatali? Di pa po. Madadagdagan, ay huwag na po. Ano po sa palagay Advice niyo po, namin, ate? Oo. hindi, para sa akin talagang stop na talaga kasi kawawa po yung mga bata. Opo, No? sir. Nandyan na yan eh. Kailangan harapin nyo. Pero hanggat maaari, pigilan. Pigilan. Hindi naman mapipigilan yan kasi ano yan, Control na lang. kailangan i-prevent, no? Para hindi madagdagan. Ha, ate? Kasi Yun naman, libre naman sa center yung mga sa center walang bayad yan. Siyempre, kailangan natin i-apply, no, or i-advise natin yung family planning din. Family planning, ate, ha? Hindi family planting, ha? Opo, sir. Ha? Iba yun. Kaiba po yun.
Family. Tama, oo Nay. Tama yun Nay. Hindi po yun, siguro, tamang ano lang, pero tama, hindi matawag na biro Nay kasi mas maganda family planning Nay. Huwag kayong gumaya huwag natin gaya yung China, family planting, yung maganda family kasi ang isipin natin dito una Nay, pinakauna talaga dito, yung kaya ba nating buhayin? O kung kaya mo bang buhayin yung mga anak mo, kaya mo bang pagpaaralin, kaya mo bang pagpatapusin ng pag-aaral, mabigyan ng magandang kinabukasan. Yun po ang lagi nating iisipin. Yung kung mari lang ikumpara din sa akin wag nang dagdagan kasi kung talagang kumbaga sa tao na kung darating man ang time na nakaramdam ka ng ganito, nangailangan ka ng katapi or mga lambing ni Mister, something like that. Ang gawin lang natin ay Oh no. Oh no. tayo ka na Nay, hilamos ka, ligo ka. Iligo mo lang, mawala na yun Nay. Pero make sure lang na kung maligo ka, hindi kasama si Mister. Lang. Planning, hindi family planting. Kailangan tingnan natin yung future, yung unahan, hindi yung ngayon lang. Opo, sir. Kasi kawawa yung mga bata, ilan yan sila Bata po na po. Sila po yung magsasuffer sa kahirapan. Tama po. Kasi isa po sa dahilan kung bakit tayo naghihirap mga kalingap dahil sa hindi natin nakokontrol yung mga anak na dagdag ng dagdag. Yun po yung habang tumatagal pahirap ng pahirap. So hangga't maaari meron namang mga seminar dyan regarding sa family planning. O kahit hindi, kasi center lang ang lalapitan mo, alam na nila na kung paano pigilan yan. Ha? At saka si Erika, Tama yun paano kung madagdagan yung kapatid mo, Erika, anong message mo? Mahirap na po. Oo. Kasi po wala pong pangkain ng mga kapatid ko, lalo na po pag tumagdag pa po. Di ba? Matured talaga. O di ba? Pati bata, matured na mag-isip ang isang Erika. Doon pa nga lang sa 5, sobrang hirap na nila. Paano pag madagdagan pa ng isa, di ba? So, mahirap na talaga. Ayun ay, tamang lang. Pigil-pigil mo na. Basta family planning. Wag po family planting. Tama yung sinasabi ni Boss Alex, no? Tsaka yung payo ni Dudong Rowell sa'yo. Tama na yung 5 na yun. Wag mo nang dagdagan. Kung darating mang time na medyo hinahanap ng katawan mo, ligo mo lang yan. Mawawala. Ligo, kape, ayos na. Pero kasi dapat may ka dyan ay, mayroon kang libangan yan tuwing gabi. Kumbaga, may TV ba kayo, ganyan. Kasi, alam mo naman pa probinsya na, di ba? Lagi yung sinasabi. Kasi ang mas marami talagang anak, guys. Di ba, guys? Alam natin, guys, pag medyo mapira, mga bandang, anak nila, isa, dalawa, ganyan. Marami rin 3. Pero pagdating sa probinsya, yung pinsan ko nga, yung anak niya, 13 Isa naman ang lagi niyang sagot wala namang magawa sa gabi, boring Wala pa kaming ilaw. Ang gamit namin, lampara lang. Wala kaming TV. O di ba? Boring. So, ang naglalaro, yung dalawang siya. Basta yun ay family planning talaga na ang importante, at least wag mo nang dagdagan yung anak mo na Kasi ang magsasuffer dito na hindi lang ikaw, kundi pati yung nilawal mong anak, lahat ng mga anak mo. Yoso pa lang, 12 years old pa lang. Isipin niyo po, ramdam na ni Erika yung Ang kahirapan, oo. sa ganitong edad na dapat sana nag-i-enjoy sa kanyang kabataan. Tama. Ay, ayan, nagiging matured yung kanyang no? So, yan, narinig mo mami ha? Mama, narinig mo yun ha? Opo, sir. Ayan, so, sige. Okay na. Kunin mo na yung mic kasi naiiyak ako Ay, grabe. Kaya po, salamat po talaga sa mga tumulong sa lahat-lahat po. Ayun po, at pag makumpleto po natin ito, atin po silang bibilhan po dito ng mga kagamitan po, mga kalingap. And syempre, ngayon po ang ating unahin yung kanilang konsumo, no? Yes. Syempre, yung mga gamit po sa school ng kanyang mga kapatid, pati kay Erika. Atin, no? Ayun po. Anong size po ng niya?
Sapatos. Hindi ko lang po Oo. Wow. Mas maganda kung kasama po siya, no? Sa pag, para masukat ka, yung talagang sakto talaga sa kanya. So, ayun po ate, ano po nararamdaman niyo po ngayon? Masayang-masaya po. Masaya po. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa anak ko, sa aming pamilya, sa Team Kalingap po. Maraming salamat. Sa iyo, Sir Raul. Walang anuman po. Marami pong Kay salamat. Kuya Mario. Kay Kuya Mario na po. Minsan po talaga napa-escort sa amin. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Namimiss ko na nga po siya kahit wala hindi niya sila Hindi po siya kasama. nakasama. O, kasi ngayon Sabado. Kaya maraming salamat po. Kumain na po kayo? Siya po kakatapos na po. Ano bang inuulam niyo ngayon? Nagabili po kami kanina ng ay 1/4 na baboy. Ay, grabe. Inano po namin sa ay pechay. Lagi niyo, pichay. Masarap yun ay. Baboy na may pichay. Oh. Unti-unti nakikita natin yung nung una natin punta dito sa kanila yung mukha nila hindi maliwalas eh. Kaya nga po, sir, Puro problema lang yung iniisip. Talagang matutulog ka po, iniisip mo yung kinabukasan kung ano na naman. Dudang naman, nag-react ako. Aw mo. Tama na yung away. Tama na yan. Stop! maliwalas na. Talagang may pagbabago na. Sana tuloy-tuloy na po ito mga kalingap na pagbabago po sa kanilang buhay, no? Kasi yan lang naman po ang ating kagustuhan po, no? Yung matulungan po sila mga kalingap. Hindi lang po yung si ate, pati yung mga anak po niya. So ayun po mga kalingap, no? Ayan, nag-asikaso pa po sila Erica. Kasi isasama po natin doon sa sentro para makabili po ng mga groceries po nila. Ano, Erica, okay na? Ready na kayo? So, yun na nga guys, no? Yun ang masabi ko, no? Napakaswerte nyo na at may dumating sa inyo ng isang rule of Malalag at handa po kayong tulungan po. Saka, yun na nga po, mas maganda dito na yun na nga, yun na nga sabi ko, nakatulong na si Ruel, tapos yun na nga, yung walang hiya talaga po mga pusa. Mas malaki pa yung boses kasi sa akin. Dudang! Stop! So yun na nga, ano, sana nay, wag nang madagdagan yung anak mo nay, ha? Hindi naman sa nangano ako, pero payo lang din ay as a reactor ni Ruel or magiging kaibigan mo soon, di ba? Or payo or advice lang nay na wag na pong dagdagan. Tama na yung 5 nay. Ayos na yun. Kumbaga, kung sa ano pa, kutang-kuta ka na. Yun na yun ay. Huwag mo nang dagdagan ay. Kung makaramdam ka man ng ano, hindian mo, sabihin mo, no, bawal. Iligo mo lang, ganun lang. Make sure na maligo pa, ikaw lang mag-isa. So yun na guys, no? Congrats Erika, at yun na nga, bibilhan kayo ni Ruel ng mga pangangailangan nyo araw-araw at tutulungan kayo ni Ruel sa pag-aaral nyo. Tapos maraming mga taong gustong tumulong sa'yo, nagpaabot ng tulong at pinadaan kay Ruel. So yun na nga, good luck po sa ano nyo na yun, no? Sa buhay nyo. At saka yun na nga, Erika, focus ka lang sa pag-aaral mo. Magsikap ka na makapag-aral para in the future, makatapos ka, makatulong ka sa pamilya mo at maiaahon mo yung pamilya mo sa kahirapan. So, Nay, bago ko magtapos, Nay, tama yan, Nay, ha? Promise me na hanggang 5 lang. Huwag mo nang gawing 6. Tama na. Huwag mo nang ibuo. Yun lang, Nay. Hanggang dito na lang, Nay. Shout out sa lahat ng mga Rosin fans at your service. Wow Life TV, Mr. God Vibes. Hanggang dito lang, Nay. At saka once again, Erika, good luck po sa inyo. At saka masaya ako na nalaman naming marami pong mga taong tumulong sa inyo at marami pang gustong tutulong talaga. At yun na nga, soon, mapapaayos na yung bahay nyo nang dahil lang sa isang Ruel of Malala. So hanggang dito na lang, guys. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi sa mga OFW. At saka, yun na nga, undas ngayon. So, ingat-ingat sa labas. Baka maglabasan yung mga wak-wak-wak-wak. So, shout out sa lahat. Wow Life TV. Bye-bye. Thank you. 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 Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you, bro. Nay! 5 lang! Huwag mo nang gawing 6. Please lang. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapan